Paninindigan ko po o pinaninindigan ko po yung aking unang panawagan kay Pangulong Marcos, Mr. President, na dagdagan pa po ninyo ng tapang o ipakita yung talaga hong kailangang naaayon sa batas na magdisiplina sa mga tao. Lalo na po yung mga below the belt or sobrang paninira sa iyong pamilya, sa iyo mismo bilang Pangulo ng Bansa at sa iyong pamilya, kasama siyempre ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya ko po sinasabi ito dahil naniniwala po ako na yan ang gusto ng mga Pilipino. Dagdag na tapang, dagdag na liderato na hindi naman pananakot kung hindi pagbibigay lang po ng disiplina at pagrespeto sa ating mga batas at bilang Pangulo ang Office of the President. Kaya ko po sinasabi dahil yan po yung until now ay panawagan. Dito po sa aking mga social media account, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. By the way, salamat pala ho dun sa ating mga followers, supporters, subscriber at mga viewers na nakikiisa dahil ang aking pong pinanghuhugutan, Mr. President, ay galing mismo sa aking monitoring sa mga mamamayang Pilipino. Gusto po nila ay huwag niyong palampasin ng ganun-ganun lang ang mga nanlalait sa inyo, ang mga nagbabastos o walang respeto sa inyo. Dahil ang nasasaktan po, Mr. President, ay ang inyong mga followers, ang Marcos supporters, Marcos loyalists at matitinong Pilipino sa panlalait ng mga anti-Marcos o yung ayaw tanggapin until now ang inyong liderato dahil sila may mga personal at political interest na ang gusto lang nila ipalitan kayo at maghawak sila ng kapangyarihan. Kaya hindi naman po namin at hindi ko po kayo inuutusan bilang respeto, kami po ay umaapila lang at nakikiusap na rin lalo na ang channel na ito. Kung may papakita po ninyo, Mr. President, ang dagdag na ipin pa, ang dagdag na tapang pa, mas lalakas po ang suporta sa inyo ng taong bayan at ng international community. Maniwala po kayo. Kung hindi man ito nasasabi sa inyo ng inyong mga advisor, kung kulang o walang sinasabi ang inyong mga political advisor or media advisor, ako po voluntary sinasabi ko ito. Yung kapakanan ng Pilipino, yung gusto ng mga Pilipino, bawasan po ninyo ang inyong kabaitan at inyo pong papanagutin na at harapin. Kung hindi man kayo, marami pong opisina at ahensya ng gobyerno ang pwedeng pagalawin para hanapin, papanagutin sa mga batas ang mga nanlalait sa inyo na mga personal na mga atake, na kawalan ng respeto sa tao, sa mga naglagay sa inyo at kayo mismo at sa inyong pamilya. Kasi Mr. President, pasintabi na po, alam ko namang alam nyo ito, ang mamamayang Pilipinong naglagay sa inyo at nagmamalasakit na sa inyo. Alam ba nyo na maraming Pilipinong hindi nakaboto para sa inyo noong nakaraang eleksyon ng 2022 na ngayon ay kumakampi na sa inyo? Katulad ng mga Liberal Party Piklawan. Hindi kayo ang tinuportahan niya ng eleksyon. Meron silang kandidato, si Leni Robredo. Pero ngayon po, naniniwala na sa inyo, kinakampihan na kayo. Lalo na po pag ipinakita nyo yung dagdag na ipin at huwag nyong palampasin ang mga naninira ng personal, mas dadami pa. Maniwala po kayo, Mr. President. Mas dadami pa ang maniniwala at susuporta sa inyo, liderato at sa inyong pamilya pag inyo pong ginawa yan. Wala pong magagawa, Mr. President. Kung prinsipi po ninyo, o gali po ninyo, o inyong pagkatao, o pagiging mababait, nasa inyo po yon. Alam namin yon. Pero dahil presidente na po kayo nasa inyo ang lahat ng authority. Nasa inyo ang lahat ng kapangyarihan. Pero yung ginagawa po sa inyo ay pambabastos, panlalait. So palagay ko naman po hindi masama na ipairal ang mga batas para disiplinahin ito. Tama, nasa saligang batas ang freedom of expression, freedom of assembly, pero yan po'y may mga limitasyon. Pag issue lang, okay. Pag constructive ang dating, okay. Constructive criticism, okay lang. Pero pag below the belt, pag personal na, ibang issue.
Isipin mo, meron pong isang anti-Marcos na artista pa dati. Ah? Ang sama ng description kay First Lady. Sinabihan ba naman, ako kung pwedeng sabihin to, sinabihan ba naman ang mukhang palaka? Isipin mo yan. Ang pinagsasabi nila, bangag, adik, di ba? Mukhang palaka, ano ba yan? Galing po sa kanilang angkan yan. Kung di ako nagkakamali, si Vivian Velez, sige na nga, pangalanan ko na. Si Vivian Velez na dating artista, laos na artista, yan po ang description eh. Sa inyo, sa ating First Lady, sa inyong First Lady, sa inyong asawa, Mr. President, bakit po ninyo pinalalampas ito? Masakit po yan sa mga nagmamahal sa inyo. Masakit po yan sa mga totoong may malasakit sa ating bayan. Kasi yung kawalan nila ng respeto sa Office of the President, hindi po yan katanggap-tanggap. Kawalan ng respeto sa inyong pamilya, hindi po yan katanggap-tanggap sa matinong Pilipino. Kaya po, inuulit ko, sana huwag kayong magalit sa akin, Mr. President. Sana maintindihan ninyo ang kalagayan ng mga Pilipinong nagmamalasakit sa inyo. Hindi na po tama na palampasin ninyo ang mga sobrang paninira at pamimersonal sa inyong pamilya. Institution po ang pinaglalaban dito. Office of the President, karangalan ng bansa. Tama yung sinabi dati ni Congresswoman Janet Garin, isang doktor, na pag sinisiraan, pinipersonal ang Pangulo, ang sinisiraan ng mga naninira, hindi ang Pangulo kung hindi ang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino. Totoo yan. Kasi ang Office of the President, institusyon, napakataas na posisyon sa pamahalaan. Baka hindi alam, reminders lang, baka hindi alam ng mga namimersonal sa ating Pangulo. Totoo yung sinasabing yan ni Garin. Na pag sinira ng personal ang Pangulo, ang taong bayan na sinisira, ang imahe ng bansa, ang imahe ng mga Pilipino, ang sinisira sa international community. Kaya po, muli, kung inyong ipapakita po ang kamay na bakal sa tamang pamamaraan, dahil below the belt ang ginagawa nila, hindi po yan masama. Actually, ulitin ko, maraming matutuwa, maraming sasang-ayon, at marami na naghahanap, Mr. President, ipakita mo na yan. 2 years pa lang eh. Wala pang ang 2 taon. Sa June 30 pa ang 2 taon ng inyong gobyerno. Pero sobra-sobra ang ginagawa sa inyo ng mga anti-Marcos, anti-government. Lalala yan. Titindi pa yan pag hindi po nyo kinontrol. May kasabihan nga tayo, hanggat maaga pa, kalusin na. Hanggat maaga pa, gawa na ng paraan. Gusto po yan ng mamamayang Pilipino, hindi lang ng Marcos supporters, Marcos loyalists, hindi lang ng 31.5 milyong bumoto sa inyo. Majority ng Pilipino, gusto na po yan. Bahala na kayo, Mr. President. Huwag po sanang ikagagalit nyo, huwag kayong magagalit dito po sa aking mga sinasabi. Parte lang ito ng malasakit na totoo sa ating bayan.